para tumulong. Kita-kita uli sa magsusunod pang fun run, mga kapuso. Salamat! Get fit for a cause in All-Star Kapuso Fun Run together with Clear Anti-Dandruff Shampoo, Rexona, Myra 400E, and Crew Life UK. Sa unang hirit, ambisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Nabunutan na po ng tinig ang Administrasyong Aquino matapos mag-resign mula sa kanyang pwesto si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaya ngayon papaalis na si OMG. Sino naman kaya ang papalit sa kanya? Ang prosesong legal para sa search for the new Ombudsman ating tatalakayin kasama si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din, OMG. OMG talaga. Yes. Tama naman, diba? Pero, Attorney, starting kasi this Friday, effective na yung resignation ni OMG. Kaya ngayon pa lang, parang ang dami ng mga lumulutang na pangalan na pwedeng pumalit. Yan sina Secretary De Lima, former Senator Tanyada. Pero, ano yung actual process nung pagpili or pag-appoint ng bagong ombudsman? Well, actually, yung presidente pa rin ang mag-a-appoint. Ultimately, ngunit ayon sa Constitution po natin, sa Article 11, Section 9, maaari lamang i-appoint ng president ang ombudsman galing sa listahan na ginawa ng Judicial and Bar Council or yung tinatawag nating JBC. At dapat meron 3 nominees ang JBC na pagpipilian ng presidente. Tandaan po natin, yung JBC is also a constitutional body na siyang nagsiscreen at nagre-recommenda ng mga nominees, hindi lamang para sa ombudsman actually, pero pati na rin sa mga justices at judges sa bansa. So supposedly merong JBC daw para mabawasan ng bahid ng politika ang mga appointment. Although, sabi nga ng iba, actually marami sa mga representante nito ay appointed din naman ng presidente, pero kayo naman. Di ba? But the JBC is composed of, ano bang composition nito? Yung Supreme Court Chief Justice as ex-officio chairman, kasama niya ang Secretary of Justice, at yung mga chairman ng Justice Committees ng Kongreso at ng Senado. Yung 4 na iba, sila ay appointed ng presidente, pero confirmed ng Commission Appointments, na mayroong mga representatives from the Integrated Bar of the Philippines, mula sa academe, siguro isang professor of law, yung private sector, at isang retired member ng Supreme Court. Sa ngayon, maaari nang magrekomenda ng mga gusto nyong ma-appoint as the next ombudsman. Sana hindi naman siya OMG pag napili. O pwede rin mag-apply yung mga believe sa sarili nila na dapat sila ang maging susunod na ombudsman. So mula sa listahan ng mga ito, isusumiti ng JBC, meron naman ang presidente po natin na 3 buwan na i-appoint ang susunod na ombudsman. That's why, sabi nga nila August 6, di ba, ang deadline for the appointment. Pero, Attorney, yung JBC, nagsabi na sila na hindi pwedeng kaanak or kaklase ng Pangulo. Pero, ano yung talagang qualifications, specific qualifications para mag-apply bilang ombudsman or para makapasa bilang aplikante? Kasi nawawala na daw ng kaklase yung presidente. Naubos na ba? Of course, di ba, kailangan, dapat lang naman, at the very least, napaka-importante ng posisyon ng ombudsman kasi nga sila yung protectors of the people in the sense na dapat silang umaksyon sa mga complaints laban sa ating mga public officials and employees. So dapat lang talaga na walang bahid ng, di ba, especially kung relative or matalik na kaibigan, wala silang dapat bagahin na pumoprotekta sila sa ilang tao o miyembro ng pamahalaan di tulad nga ng nakaarang ombudsman, okay? OMG. The law requires, pero ano ba yung requirement sa batas? Wala namang requirement na hindi dapat kaklase or whatever. But the law requires, at napakasimple, the ombudsman should be a natural-born citizen, at least 40 years old, recognized probity and independence. Siguro medyo dyan na yung papasok yung qualification na yan. Member of the Philippine Bar, dapat abogado, tsaka dapat hindi naging kandidato in the, dun sa huling election. So, other than that, hindi naman talaga, wala naman talagang prohibition or iba pang qualification. Although, prohibited ang president, well, dapat may 10 years of experience as a practitioner or dapat naging judge na siya. But other than these requirements, wala nang ibang restriction, kundi siguro yung isa ding restriction dyan, yung presidente as a general rule cannot appoint a relative by consanguinity or by affinity ng up to the 4th civil degree. Hindi lamang ng ombudsman, pero yung ibang members, yung ibang, kunwari yung secretary, undersecretary, yung ibang mga bureau chief or chairman, yung mga ganyan. Yun yung general rule na sa ating presidente. Pero tulad nga ng sinabi natin, hindi naman specifically sabing hindi naman pwedeng kaibigan o kaklase.
Pero para po sa ngayon, ano bang magagawa natin bilang mga citizens? Ang importante pong matandaan po natin at this point in time, yung JBC po, ipapapublish nila ang listahan ng mga nominees or applicants. At pag na-publish po yan at nalaman po natin kung sino ang mga nominees na to na binabalak nilang i-present sa presidente, ito na po yung pagkakataon para sa publiko na magsabi sa JBC kung meron silang nalalaman na derogatory information or kung meron silang complaint tungkol sa mga taong to. Kumbaga, kailangan natin gawin siguro ang ating magagawa para masiguro naman natin na karapat-dapat ang ma-appoint ang susunod na ombudsman, di ba? Hindi tayo dapat manahimik kung alam natin na meron palang katiwalian ng nagawa, kung meron ng track record na hindi naman pala dapat maging isang public official and least of all to be the ombudsman. So, as part of the public, the concerned public, pwede po tayong magbigay ng ating 2 cents worth sa JBC or to give any information kung hindi karapat-dapat ng isang tao. Aplikante. Pero di ba, attorney, yung actual screening ng applicants, yung interview ng JBC with the applicants, closed door na yon, hindi siya open to the public? I'm not sure if it's closed door, pero ang alam ko, merong ibang ang dati na nakakapag-attend. Or I don't know if it's up to the Hindi na JBC siya to decide. covered. Okay. Pero kung wala naman mag-complain, di bahala na yung JBC Dire-diretso based lang. on yung qualifications ng mga aplikante. Okay, parang ano lang yan. Itigil ang kasal, di ba? bago pa, Oo, or bago pa forever sumala. hold Huwag your na yan. Alright, well, sana marami po kayong napulot na impormasyon legal sa discussion natin. And again, thank you so much, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Oo, di ba? OMG, I learned something new today. Akala ko ikaw nagsabi nun, Attorney. Well, thank you again so much. Ito po na naman natin si Lynn. IKR, I know, right? Patuloy pa rin nararamdaman natin ang init ng summer at ayon sa Pag-asa, posible para magtagal at tumindi pa ang summer heat. Kaya naman paalala lang, may masamang epekto po ang tag-init sa ating kalusugan. Ang ating balat, take care of it. Narito pa panoorin nyo. Ramdam na talaga kahit saan ang matinding init. Ayon sa Pag-asa, kamakailan lamang ay nakapagtala ang bansa ng pinakamainit na temperatura na 36.1 degrees Celsius. At asahan pa raw ang ganitong init sa mga susunod pang araw. Kaya naman paano ng mga eksperto umiwas sa mga panganib na hatid na matinding init. Isa na rito ang dehydration. Ito ang unti-unting pagkaubos ng tubig sa katawan. Delikado ito at pwedeng makamatay. Ang mga sintomas nito ay matinding pagkaramdam ng uhaw, pagkahilo at madalang na pag-ihi. Kulang tayo ng intake of fluids, maraming simptomas na it may affect the heart, the kidneys, or even the liver. Mas apektado ang mga taong may edad 50 pataas at mga taong mas exposed sa trabaho sa labas. Para labanan ang dehydration, uminom lagi ng tubig. Matindi rin pasakit sa balat ang hatid ng init ng panahon. Kaya naman ugaliing mag-sunblock at umiwas na magpa-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, isa pang peligro ng init ay heat stroke. Heat stroke po is pinaka-serious na dahil dito po may lagnat na. Kaya kapag nakaramdam ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkalito, pagsakit ng ulo, at matinding pagkauhaw, agad ay kumonsulta sa doktor. Huwag na po natin hintayin na magkaroon ng mga conditions which led to serious illnesses po secondary to heat. Ang key po dito is magpalamig. Paypay, yung paypay na dala natin, no? Native paypay, it can help. Okay, then inom po ng tubig. Simple lang, umiwas sa init, laging uminom ng tubig, at hanggat maaari, iwasan ang matinding sinag ng araw. Mga kapuso, protektahan ang kalusugan at palakasin ang katawan ngayong tag-init. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mga security officials